Siyempre for the longest time, ako lalo, I've worked with ABS for almost 20 years, no? Siyempre, at lalo yung iba that's been there all their lives, no? Tapos all of a sudden, di ba nawalan ng prangkisa? Nawalan ng prangkisa ng ABS-CBN in 2020. Ngayon naman, that land kasi, that lot, no, kung saan nakatayo ang ABS-CBN is what? 44,027 square meters. 44,000, that's 4 hectares. That's 4.4 hectares, yes. No? And 3 hectares of which, no, 30,000 square meters ay binili na ng Ayala Land. Kumbaga yung natirang 1.4 hectares, doon na i-consolidate ang lahat ng mga gagawin for ABS-CBN, ang kanang opisina, ang kanang studio, small scale na. Small na. So binili ito ng ABS, ng Ayala Land. Nagkaroon sila ng memorandum of agreement. Binenta ito ng mga salagang mga 6.2 billion. Billion, no? Oo, to pay off yung marami ng bank loans. Yes. Marami sa mga bank loans. Sabi sa inyo, maraming utang ang naiwan ng ABS-CBN. So, para mabayaran yan, yung sa Ayala Land, yung assets na. Pero installment yun, babayaran Ayala Land, Hindi pa naman full, biglaan, hindi naman biglaan. So, babayaran lang. Kaya na makita mo to, nung malaman, ano naramdaman mo? Actually, nalungkot ako. Nalungkot ako for them. Though I'm not interested of going back to ABS-CBN for what they've done to me in DZMM. But in my heart, of course, no, siyempre yung mga kasama natin dyan. Tsaka naging part ng pamilya mo yan. Naging part ng tahanan ko yan for a long time. So nalungkot ako, sabi ko, what's gonna happen with these people there? Kumbaga parang killing me softly. Parang they're being killed softly. Yung diba, from halimbawa 8,000, 10,000 employees, naging 7, naging 5, naging 4. Ilan na lang sila ngayon. Siyempre, paano pa ma-accommodate yung offices nila? Paano pa sila makaka-sustain pambayad sa mga empleyado nila? So they have to cut, mag-cost cutting to get to that. Ngayon, ang kanilang lupa ay binili na.